Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, 3 kababaihan inakusahan si Kibuloy ng sexual abuse. Karambola sa Antipolo, 8 ang sugatan. Signature counting bago pa magsimula ang People's Initiative petition, dinepensahan ng COMELEC chief. Dagdag na lang centers at specialty hospitals ipapatayo pa sa buong bansa. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Isang Pinay at 2 babaeng Ukrainian ang humarap sa Senado at inakusahan si Kingdom of Jesus Christ o KOJC leader Pastor Apollo Kibuloy ng sexual abuse. Nagsalaysay ang Pinay alias Amanda sa harap ng Senate panel na noong September 2014 noong siya'y 17 taong gulang pa lamang na pag-utusan siya ng babaeng nagngangalang Roy na magmasahe kay Kibuloy. Pagkatapos ng masahe, kwento ni Amanda na inutusan siyang maghubad ng damit at saka siya ginahasa ng pastor. Ayon kay Sofia, isang babaeng Ukrainian, tinatanong raw siya ni Kibuloy kung handa siyang ihain ng lahat kasama ang kanyang katawan sa Diyos. Inutusan rin umano siya na magmasahe kay Kibuloy na siyang humantong sa kanyang sexual harassment. Ayon kay Nina, isa pang Ukrainian, 8 taon siyang miyembro ng KOJC at higit na 1 beses siyang nakaranas ng pang-aabuso sa kamay ng pastor. Hindi naman dumalo si Kibuloy sa hearing. Saad ni Senator Risa Ontiveros, nagpadala siya ng 2 invitation sa naturang church leader. Hindi bababa sa 8 individual ang napaulat na nasugatan sa salpukan ng 5 sasakyan at 1 motorsiklo sa Mambugan sa Antipolo ngayong araw, January 23. Sa inisyal na ulat ng Antipolo City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, binangga ng isang bus ang pampasaherong jeep, school bus, dump truck, motorsiklo at media van bandang alas 6 ng umaga nitong Martes. Nawalan umano ng preno ang driver ng bus kaya nabangga nito ang mga nasabing sasakyan. Agad namang idinala sa ospital ang mga nasugatan. Dinepensahan ni Commission on Elections sa COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang pagtanggap at pagbilang ng mga signature para sa People's Initiative Campaign na amyendahan ang 1987 Constitution kahit bago pa ang filing ng petisyon. Ayon kay Garcia, hindi nila mababago ang mga guidelines at tanging ginagawa ng COMELEC ay ang kanilang ministerial function. Ayon kay Garcia, maaaring madismiss ang petisyon kung kukulangin ito ng signature certification mula sa COMELEC. Nasa batas umano na kinakailangan mag-attach ng certification kung ilan ang natanggap ng local COMELEC bago i-file ang isang petisyon. Sa huling report ni Garcia, 900 mga lungsod at bayan sa buong bansa ang nagsumite ng mga forms para sa People's Initiative. Mas marami pang lung centers sa bansa ang isa sa pangakong binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa paglulunsad ng lung transplant program ng Lung Center of the Philippines o LCP at ng National Kidney and Transplant Institute o NKTI sa Diliman, Quezon City ngayong araw. Ayon sa Pangulo, balak pa nitong magpatayo ng karagdagang 179 specialty centers sa taong 2028, kung saan 7 sa mga ito ay inilaan para sa pagpapagawa ng lung care centers. As of December 2023, nakapagtayo na ng 131 specialty hospitals ang Pilipinas. Samantala, nangako rin ng Pangulo para sa rehabilitasyon ng gusali ng NKTI kasunod ng sunog na tumupok sa LCP noong 1998. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.